Good morning. Tayo po ito bayo at manalangin. Ama, salamat nga po. Isang pagkakataon po na mararanasan na naman namin ang kabutihan mo po sa amin. Ngayon pa lang po, Diyos, humingi po kami ng tawad sa lahat ng nagawa po naming kasalanan, mga pagkukulang po namin. Yung dapat ginawa po naming kabutihan, hindi rin namin nagawa, ito po ay kasalanan. Kaya salamat po, Diyos, sa pagkakataon na pwede po kaming lumapit po sa iyo. Humingi ng tawad po, O Diyos, at humingi po ng lahat ng pangailangan po namin. Kasi sabi mo nga po, hindi mo po inaalis ang paningin mo po sa amin. Kaya ngayong umaga, O Diyos, hayaan mo pong alalahanin po namin yung kabutihang ginawa mo itong nakarang isang linggo para pag tinignan mo po yung puso po namin, nandun nga po yung tunay na pasasalamat, tunay na pagpupuri, at lalo na po yung tunay na pagsamba. Kaya Ama, ngayong umaga, naway maitas ka po namin, may baba po namin ang sarili po namin. Nawa, O Diyos, tanggapin mo nga po ang aming papuri at pagsamba sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Sabi niya sa awit o sa Psalms 123, 1-4, ang aking pagmasid doon nakatuon, sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping, ang inaasaan ay ang amon niya para sa patnubay. Kaya tuloy-tuloy ang aming tiwala hanggang ikaw, Yahweh, sa aming maawa. Mahabag ka, Yahweh, kami kaawaan, labis na paghamak aming naranasan. Kami inahamak ng mga mayaman, laging kinukutya kahit noon pa man, ang mapang-aliping taong mayayabang. Amen. Declaring the word of the Lord.
You're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for
You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Lord, I stand in the midst of the multitude of those from
Diyos, sa biyaya mo nga po na dinala mo po kami sa iyong harapan. Tunay nga po, O Diyos, na napakabuti mo. Ngayon po, O Diyos, samahan mo po kami sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu mo. Si biyaya po ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, ay tulungan mo po kami at tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming pagsamba at papuri sa iyo sa pamamagitan po ng pakikinig sa iyong mga salita. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen. Good morning. Salamat sa Diyos. Siyempre, buhay pa tayo. Salamat sa Diyos sa kalakasan. Nakakyat kayo sa 4th floor. Purihin ang Panginoon. Alam niya, nahihirapan kayo. Alam niya, inihingal kayo. Alam niya, na pinipilit niyong umakyat dito. Pero hindi tayo malulugi sa Panginoon. Amen? Alam niya lahat kasi hindi niya inaalis yung paningin niya sa atin. So salamat sa Diyos. Patuloy tayo sa series natin sa Luke. Yung nakaraan, manalangin, huwag panghinaan ng loob. Ito yung makulit na panalangin. Gusto ng Diyos na kulitin mo siya, eventually ibibigay niya yung panalangin. Kaya sabi niya, ang challenge niya, meron pa kayang matitira na mananalangin at sana isa ka sa mga patuloy na hindi susuko sa panalangin. Nakita natin yung makulit na panalangin at ngayong umaga tingnan natin yung talinghaga ng Pariseo at ng maniningil ng buwis. Dalawang tao ang ginawang kwento ni Jesus. Of course, parable siya. Ginawa lang kwento ni Jesus. Maring hindi talaga merong existing na karakter. Kaya lang si Jesus na nagkwento, dapat tayo makinig, dapat tayong maniwala at dapat natin siyang sundin. Tingnan natin sa Luke chapter 18, susundan natin yung lesson natin last week, verses 9 hanggang 14. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa salita ng Diyos at sabay-sabay natin siyang basahin. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid. Matuwid ang tingin sa sarili at inahamak naman ang iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses ako nag-aayuno sa 1 linggo at nagbibigay rin ako ng 10% bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadakukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Amen. Ama, salamat po sa salita mo na iniwan mo po sa amin. Pero kung di mo po kami tutulungan, kahit anong gawin po namin, O Diyos, hindi po namin ito maintindihan. At kung hindi mo po ito ididikit sa puso't isipan po namin, O Diyos, kailanman po, O Diyos, hindi na po namin siya matatandaan. Kaya tulungan mo po kami, ikaw po yung magbukas ng puso't isipan po namin. Pakinggan po namin ang salita mo, paniwalaan po namin at sundin po namin para mangyari nga po yung magandang plano mo po sa bawat isa po sa amin. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami sa gitna ng distraction. Kung meron pang po, O Diyos, makafocus po kami sa iyo. Tinatabuit po namin sa pangalan ni Kristo yung espiritu ng kaantukan para, O Diyos, mangyari nga po yung magandang sasabihin mo, makarating nga po sa bawat isa po sa amin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong umupo. So sabi niya, dalawang tao sa harap ng Diyos. Isang tao, yung tingin niya matuwid siya sa mata ng Diyos. Yung isa naman makasalanan ang tingin sa sarili. So malinaw sa binasa natin, isa lang dito ang pwedeng maligtas. Wala siyang pinag-iba sa 2024 natin. Parehas pa rin ang sitwasyon natin. Parehas pa rin ang Diyos natin.
Kaya sabi niya, nakakahiya na alam natin, napag-aralan natin na sa generation na ngayon, bihira na yung nahihiya. Di ba, puro wala ng... Hindi, walang pera yung iba. So, ito yung katotohanan. Kaya nga, binabalik nito, nire-remind tayo. Nung araw maririnig mo, uy, babaan nga yung boses nyo, nakakaya sa kapitbahay, di ba? Then, kung minsan, i-rebuke ka, di ba? Uy, mahiya ka nga sa balat mo. Parang ganon, pag sumosobra na tayo. Pero ngayon, parang hindi eh. Kapag hindi tayo nag-ingat, di ba, parang pinagyayabang pa yung mali. Pinagyayabang pa yung kasalanan. Halimbawa, lalaki ako, marami akong chicks, di ba? Parang kuminsan, proud pa ako na macho ako, parang ganon. So, it's a generation na corrupted na, kaya kailangan talaga natin ang tulong ng Diyos. So, nakakahiya, sana may balik yon. May balik yun, oy, mahiya ka naman, mahiya ka. Then, naririnig mo dati, di ba, shame on you pag ginaganon ka ng mga tao, di ba? Sana may balik yon, yung maging sensitive tayo dun sa tama at dun sa mali. And then, matuwid ay hindi tama sa Diyos, yung makasalanan ay siyang tama sa Diyos. Yung pinag-aralan na natin, yung sa tingin niya, self-righteous siya. Sa tingin niya, maganda yung ginagawa niya. Sa tingin niya, hindi naman siya kriminal. Sa tingin niya, hindi naman siya nagnanakaw ng milyon-milyon. So tingin niya sa sarili niya, dahil sa mabuting tao, ang tingin niya sa sarili niya, siya ay maliligtas. Pero sa mata ng Diyos, yun ay mali. Mali, hindi tama yun sa mata ng Diyos. Ang inaharap ng Diyos, yung inaamin ko na may kapakumbabaan, na wala naman ako magagawa kundi ako tutulungan ng Diyos. Kahit yung buhay ko, hindi ko naman kayang i-sustain kung hindi ako tutulungan ng Diyos. Kahit ang trabaho ko, binigyan ako ng karunungan, binigyan ako ng kakayahan para makapagtrabaho ako. Kaya at the bottom line, at the end of the day, parang wala akong may pagmamalaki dapat sa Diyos. So ito yung dalawang uri ng tao na pag-aaralan natin ngayong umaga. So naghahari si Kristo sa puso natin, ito yung talagang umpisa. Ang pinag-aaralan natin, di ba, yung second coming ni Jesus, yung paghahari niya dito sa lupa. Natandaan yung timeline sa memory natin. Anytime mangyayari yung rapture, susunduin ng Diyos, lahat ng naniwala, lahat ng may tatak sa puso, di ba? And then, follow nun 7 years of tribulation. Ibabagsak ng Diyos lahat ng puot niya. Kasi naiwan dito sa lupa, lahat ng hindi naniwala sa Kanya. Lahat ng nag-reject sa Kanya. Lahat ng mga hipokrito at hipokrita may iwan dito. And then 7 years, paparusahan sila ng Diyos. And then sa end ng 7 years, ito yung final Antichrist, pinakahalimaw sa lahat ng halimaw, ang lalaban mismo si Jesus. And then pagkatapos niyang talunin yon, dulo ng 7 years yon, ito na yung Millennial Kingdom. Ito yung topic natin, Millennial Kingdom. Sabi niya, makakasama ka pa doon. Pero kung dito pa lang, ngayong oras na ito, March, anong petsa ngayon? March 17? March 17. Kung wala kang Jesus sa puso mo at mamaya, nag-rapture mamaya, maiiwan ka talaga. So kapag hindi ka pinaghaharian ng Jesus sa puso mo ngayon, isipin mo, imposible makasama ka doon sa paghahari niya sa pinag-aaralan natin. So nakuha, hindi pwedeng shortcut, saka kung na lang tatanggipin si Jesus kapag nandun na yung natapos na yung rapture. Hindi po pwedeng ganun po. The first step ngayon pa lang, sabi niya, naghahari na ba si Jesus sa puso mo? Kaya sabi niya, ito yung unang-unang step na dapat siguraduhin mo. Then yung physical, material, earthly kingdom, ito yung dito, naghahari si Jesus sa puso mo, nandito ka sa earth, di ba? And then to follow yung millennial kingdom. Hindi siya pwedeng tatalong ka rito sa spiritual kingdom. Dapat dito pa lang. Kaya piniprepare ni God, kaya bakit? Paulit-ulit. Lahat ng 66 books, ang tinetema lang niya yung kaligtasan. Paano ka maliligtas? Ito nga, sa pamamagitan ni Jesus. At doon sabi niya, ang pinakahuli, yung bagong mundo at bagong langit, doon dadalihin yung mga naniwala sa Kanya. At yung hindi naniwala, ito na yung final judgment, itatapon sa hell for eternity. Eternity to, wala nang hanggan. Ito na yung pinaka-final. And then His kingdom, spiritual, millennial, eternal. Ito yung pinaka-gusto ni Jesus na makasiguro tayo ngayon pa lang. Dito sa eternal. His kingdom, dito sa puso mo. And then spiritual kingdom later on sa langit. And then yung millennial kingdom, kasama tayo maghahari ni Jesus doon. Sabi nga sa Job 2b, sabi niya, ngunit sino bang matuwid sa harap ng may kapal? Wala. Sabi niya, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat nagkasala.
lahat tayo hindi umabot do sa pamantayan ng Diyos. Kaya kung gagamitin mo yung pride mo, gagamitin mo yung pagmamataas mo, hindi mo aabutin yon. Kasi bakit? Hindi naman ako katulad nung ibang tao dyan. O tingnan mo nga yung katabi mo. O di ba? Hindi naman ako katulad. Parang yung pride, di ba? Hindi naman ako nagnakaw ng malaki. Konti lang naman ninakaw ko eh. Hindi naman talaga ako nagsinungaling. Actually, yung sinabi ko, white lie yun. Di ba? May mga maririnig ka nun. Pero lahat yun, kaya maliit, kaya malaki yung kasalanan sa Diyos. Sabi niya, kung meron kang kahit konti, perfect ka dapat, pero walang pwedeng maging perfect sa atin. Kaya sabi niya, sino? Sino ba ang matuwid sa harap ng Diyos? Wala. At kapag naisip mo ito, dapat, makonvince mo yung sarili mo na hindi ko talaga kaya. Meron talaga akong kasalanan. Tama? Sinong walang kasalanan dito? Bigyan natin ng premyo. Diba? Wala lahat eh. Ito yung dapat makonvince mo, kahit ako meron akong kasalanan. Then paano? Sinabi na ni Jesus, di ba? Sabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Wala makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. Walang ibang pamamaraan. Sa buong mundo, milyon-milyon ang ginawa nilang Diyos-Diyosan, di ba? Pero alin sa mga Diyos-Diyosang ito ang nabuhay na muli? Si Jesus lamang. Si Jesus lamang. Kaya kapag nanalangin ka ngayon, hindi ka na pakikinggan ng mga santo-santo noon na napatay na. Ang makakarinig lang talaga yun si Jesus kasi buhay si Jesus. Nandun siya sa langit, nasa kanang side siya ng Diyos Ama. Siya yung, hanggang ngayon, siya yung mediator natin. Dati, tagapagligtas ng kasalanan natin. Hanggang ngayon, kapag nanalangin tayo, kaya nga sabi, lahat pong ito, panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Tapos si Jesus ang nagsasabi sa Diyos Ama. Hanggang ngayon, namamagitan siya sa panalangin natin. So, hindi siya pinahirapan. Sabi ng Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay? Pero ang regalo ng Panginoon ay? Buhay na walang ganun. Hindi siya ginawang komplikado. Alam mo, komplikado, itong mind natin, kasi corrupted yung mind natin. Kaya aminin mo yun, aminin natin yun, God, kailangan ko yung tulong mo kasi itong mind ko corrupted. Bakit? Dahil sa kasalanan ng mga naunas, kasalanan ng magulang ko, ninuno ko, at lalo na yung kasalanan mo. Kasalanan ko, kaya aminin ko na, God, kailangan po kita. Hindi ko po talaga maintindihan. Hindi ko po talaga kaya kundi mo ako tutulungan. Genesis 15:6, sabayan niyo ako. Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya'y itunuring ni Yahweh na bilang isang taong matuwid. So sabi niya kanina, sinong matuwid? Wala. Pero sa pamamagitan ng Panginoon, pwede akong maging matuwid. Ito yung tatandaan mo na kapag naniwala ako kay Kristo, anak na ako ni Kristo, anak ako ng Diyos, tagapagmana ako ng langit, kaibigan ako ng Panginoon. Pag tinignan ako ng Diyos, hindi na nakikita yung lumang Pastor Ed. Ang nakikita niya si Jesus. Tinakpan ako ni Jesus. Ito yung sinasabi ng Bible na the righteousness of God is imputed. Ibinigay sa akin. Ibinigay sa akin yung katuwiran ng Panginoon. Isaiah 53, at second part ng 11. Sabay natin basahin. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Sino nagsasalita nito? Remember, hindi pa nagkatawang tao si Jesus dito. Prophecy pa lang to ni Isaiah. So sinasabi ng Diyos Ama, sabi niya, ang tapat kong lingkod si Jesus, yun sinasabi niya. Pero during this time, hindi pa nagkatawang tao si Jesus. Pero Jesus is already there, was already there, kasi nga, Espiritu siya. Pero dito sinasabi na ng propesiya, darating si Jesus para nga yung tatanggap ng parusa sa marami. Nakita niyo yung marami? Bakit hindi lahat? Kasi hindi lahat. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Kasama ka doon kasi hindi naman lahat sinabi. Sinabi ng Diyos, hindi lahat eh. So mag-ingat ka kaibigan. Lumapit ka sa Diyos. Gusto ko po, siguradong kasama ako dito. Ayoko pong maiwan. Ayoko pong pumunta ng impyerno. Ikaw lang at ang Diyos ang pwedeng mag-resolve noon. Kaya sabi niya, substitute si Jesus. Na dapat tayo yung papatayin, tama? Tayo may kasalanan eh. Si Jesus wala namang kasalanan. Pero siya yung tumanggap, katulad ng gusto ng Ama, siya yung tatanggap
ng kabayaran ng kasalanan ng mga marami. At siya yung ginawang substitute. Nakita niyo yung substitute teacher, di ba? May mga narinig ko yung substitute teacher. O kuminsan pag wala ako, nasa abroad ako, merong pastor dito. Substitute yun, gagawin niya yung katungkulan ko. And then sabi niya, paano ako makikipagkasundo sa Diyos? Pupunta ba ako sa, pipray ako, God, peace. Ano lang ba ako? Peace, peace na tayo Magkipagkasundo sa Diyos, yun na nga, paulit-ulit, simple lang, sabi niya, pagsisihan mo, talikuran mo kasalanan mo, kasi mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, pero kinasusuklaman niya yung ginagawa kong kasalanan. Nakita niyo yung difference niya? Mahal niya ng tao, mahal niya yung makasalanan, pero kinasusuklaman niya yung kasalanan. Kaya pag alibaw, nagsinungaling yung pamilya mo, huwag mong tatawaging sinungaling ka talaga. Kasi mahal mo yung tao, di ba? Ayoko yung ginawa mong pagsisinungaling. Pero yung tao mahal mo. Nakuha yung difference? Kaya sa everyday na buhay natin, pwede mong i-practice yun. Yung pag nagkasalang anak mo, mahal mo yung anak mo, pero galit ka doon sa ginawa niya. Dapat yung bata, naintindihan niya yon. So paano magagawa yun? Naintindihan mo. Nagagalit ang Diyos, nasusuklam sa patuloy nating pagkakasala sa Kanya. Pero mahal niya tayo. Hindi nagbabago yung pagmamahal na yon. Kasi nasusuklaman niya, galit siya sa ginagawa nating kasalanan. Kaya sabi niya, pagsisihan mo yan, anong kasunod? Talikuran mo. Ibig sabihin, huwag mo nang paulit-ulit. Iba yung dating makasalanan, nagbago. Iba naman yung patuloy sa pagkakasala. May malaking difference doon. Kaya mo bang maging matuwid sa Diyos? Tayo mga katabi mo, kaya mo bang maging matuwid sa Diyos? Ano sagot niya? Hindi, tayo mo sagot niya. Ano sagot niya? O dead ma lang siya. Ano sagot niya? Ano sagot ng katabi mo? Kayang-kaya? Oo, kayang-kaya. Sa pamamagitan ni Kristo. Pero ikaw lang mag-isa, hindi mo kaya. Hindi natin kaya maging perpekto kung wala si Jesus. The same, hindi natin kayang maligtas kung wala si Jesus. Hindi natin kayang maging banal kung wala si Jesus. Kasi kahit ngayon, banal ka, di ba? Mamaya, paglabas mo lang ng simbahan, mamaya lang, hindi ka lang nabigyan ng kutsara, galit ka na. Wala na yung kabanalan mo, di ba? So, kailangan natin si Jesus para mangyari ito, yung kabanalan. And then, hindi natin kayang sundin lahat ng utos niya, tama? Sabi nga ng Panginoon, kahit na 1 linggo, nasunod mo lahat ng utos niya. And then, on the 8th day, nagkamali ka, baliwala lahat yun. Kasi ang standard ng Diyos, perfection. Dapat 100%, hindi pwede yung safeguard na 99.9999%, di ba? Kulang pa rin yun. Ang Diyos lang ang pwede doon sa perfect na 100%. So again, sabi niya, dalawang tao ang tinuturo ng Diyos. Yung matuwid, ang tingin sa sarili. Yung self-righteous. And then, yung makasalanan, ang tingin sa sarili. Yung humble na tao na inaamin niya, God, wala po akong maitatago sa iyo. Nakikita mo po lahat. Kahit po'y nasa puso ko, nakikita mo po yan. Yung mga motibo natin, nakikita niya yan, di ba? Yung mga iniisip natin, nakikita niya. Remember, gaano ka-powerful ang mind? 100 billion cells. Kaya makita mo, tinignan mo yung tao, 1 minuto, gagawa ka ng parang pelikula na. Ganun ka-powerful yung mind. Kaya sabi niya, isang matuwid, yung self-righteous, mapagmataas, ipokrito, ang tawag ng Diyos yan, pero yung mapakumbabang tao na inaamin niya na kailangan niya ang Diyos. Verse 9 sabi niya, sabay-sabay natin basahin, sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ng iba. So remember, ang audience ni Jesus dito, ang talagang ginagamit niyang pinapatumbok niya are the Pariseo, the Sadduceo. Diba? Alam nila yung kautusan, pero hindi nila sinusunod. Kaya ang tawag sa kanila ay ipokrito. Diba? Gusto mo bang tawagang ipokrito? O sabihin mo sa katabi mo, hindi ka naman ipokrita. O yung iba, hindi mo lang tinitin yung katabi, So, pang-Pariseo para mga scribe, ito mga scribes, ito yung mga tagasulat ng kautusan. So, mga abogado yan, matatalino yan. Kung pupunta ka na Senado, bawat congressman, meron silang COMSEC ang tawag nila.
So ito yung mga, aliba sasabihin ng congressman, gawa mo nga ako ng batas tungkol sa child abuse. So itong abogadong ito yung gagawa talaga ng article. Tapos ang magpapasa nun is the congressman. Matatalino itong mga abogado to. So the same dito sa mga scribes. Sila yung mga tagasulat. Ang mga Pariseo, alam nyo na, yung parating naka-robe, parating magandang bihis, parating protawag ni Jesus ay hipokrito. Kasi iba yung pinapakita doon sa nasa puso nila. Remember, sabi ni Jesus, hindi ko tinitingnan ang panlabas mo. Oo. So, hindi ko tinitingnan ko ay ang puso mo. Ito yung sinasabi niya. So, yung self-confident sila. Bakit sila self-confident sila? Kasi sa tingin nila, ito yung delikado. Pakinggan mo. Ito yung delikado. Self-confident siya kasi akala niya sapat na yung ginagawa niyang kabutihan. Remember yung magandang gawa, anong sabi ni Jesus? Sinantulad siya sa isang maraming basahan. Yung akala natin, binigay na natin yung best natin. Ang standard ng Diyos malayo. Never na maaabot natin yon. Ito yung dapat maintindihan mo. Kaya anumang gawin mong kabutihang loob, anumang gawin mong pagsasakripisyo, hindi papantay yun doon sa pamantayan ng Diyos. Dapat ito yung maintindihan natin. Kaibigan ako ng Diyos, dapat maintindihan ko, ako ay nilalang niya. Hindi ako Diyos. Ito, Diyos ito. So kapag naintindihan mo talaga sa puso mo yon, alam mo na dapat mo siyang respetuhin. Dapat mo siyang mahalin. Kasi sino ka? Sino ka na nilalang na malit na tao na pinahalagahan ka ng Diyos? Tama? At kapag naintindihan mo, kaibigan yon, automatic, mahal na mahal mo ang Diyos. Automatic, paglilingkuran mo siya. Automatic, gustong-gusto mo yung utos niyang sundin. Kahit na hindi mo masunod, pero sa puso mo, gusto mo siyang sundin. Ito yung delikado. Self-confident ka na akala mo okay na yung ginagawa, pero hindi. Dapat, maano mo sa isip mo, hindi ko kailanman maaabot ang pagka-Diyos ng Diyos. Hindi ako magiging Diyos kailanman. Ang Diyos, siya ang naglalang sa akin. Ang Diyos, siya may kontrol ng lahat. Ano mang meron ako, galing sa Diyos. Ano mang binigay ng ibang tao, galing sa Diyos din. Ano mang resulta ng kalakasan ko, kagalingan ko, galing sa Diyos din. Kapag ito naintindihan mo, automatic yung puso mong mapagpakumbaba. Hindi ka kailangan magmamalaki kasi walang nanggaling sa iyo. Nung isinilang ka ay hindi ka naman naka-robe, di ba? O nung isinilang ka, kahit barya, wala ka nga eh. Tama? Nung isinilang, wala kang diaper eh, di ba? So, pag naisip mo yon, pumunta ako sa mundo, kaya nga, pumunta ka sa mundo, wala kang dala, ba't ka ang yabang mo? Pag hindi nagbago yung kayabangan mo, pag-aalis ka sa mundo, anong madadala mo? Wala din, di ba? Wala ka rin madadala. Kahit sabihin mong bihisan ka ng pinakamaganda, bili ka ng pinakamahal na kabaong, wala rin yung babalik lang sa lupa yon. So, ibilang sabihin ng Diyos, huwag kang magmalaki. Huwag mo akong pagmamalakihan. Kasi alam ko yung nasa puso mo. Alam ko yung motibo mo. At ito, inaayos ng Diyos. Bakit? Kasi mahal niya tayo. Mahal ka niya kung bakit niya inaayos. Yung tatandaan mo, mahal ako ng Diyos. Alam ng Diyos yung kinalalagyan ko ngayon at gagawa siya ng paraan. Yung sariling sikap, ito yung kinasusuklaman ng Diyos. Parang sariling sikap, pinapakita mo sa Diyos, hindi mo siya kailangan. Imagine mo anong mararamdaman ng Diyos, ang Diyos na naglalang sa iyo, ang Diyos na nagbabantay sa iyo, ang Diyos na tumutulong sa mga anak mo, pamilya mo, ang Diyos na nagkokontrol ng langit, ng lupa, ng ulan, ng lahat. And then, sariling sikap ka, I don't need God. Imagine mo, anong mararamdaman ng Diyos na nagmamahal sa iyo, na sariling sikap ka lahat, pati kaligtasan mo, gusto mo, ikaw yung may hawak. Kaya sabi niya sa Matthew 5:20, sabay-sabay natin basahin. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa English version, sabi niya, dapat malampasan mo yon. Bakit mo dapat malampasan? Dapat hindi ka maging ipokrito. Dapat hindi ka maging mayabang. Dapat hindi ka maging self-righteous. Hindi ka self-sufficient. Ito yung lalampasan mo siya.
lalampasan mo siya pag hindi mo siya nilampasan at ginaya mo lang ito. By the numbers, sinusunod nila yung kautusan, di ba? Hindi sila makontento doon sa two greatest commandment ni God na mahalin mo ang Diyos ng buong pagkatao mo at ang pangalawang utos niya, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng... Ayaw nila noon. Ang anong ginawa nila? Ayaw pa nila yung 10 commandments. Ang ginawa pa nila, ginawa nilang 600? 1330. 630. Tama? 630. Hindi nila makontento sa dalawang commandments, ginawang simple ni Jesus. Hindi sila makontento kay ginawa ni Moses, through pamamagitan ni Moses, ginawa ng Diyos, pinadala kay Moses. 10 utos, ginawa pa nilang 630. And last week, napag-aralan yung Talmud, di ba? Imagine mo, gumawa sila ng 24 volumes na books na ganon. Hindi ito para basahin. Ito para pag-aralan. Isang volume nito, 24 volumes to, isang volume nito, kailangan mo siyang pag-aralan ng 2.5 years. Ano mangyayari sa buhay mo? Di ba? Wala ka nang ginawa kundi mag-aral noon. Pero si Jesus, napakasimple. Sabi niya, mahalin mo ako ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong kalakasan mo, buong pagkatao mo, at mahalin mo yung kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Tapos, di ba? Hindi niya ginawang komplikado. Kaya sabi niya, lampasan mo yan, huwag mo silang, mag-ingat ka sa mga yan. At hanggang ngayon, marami po yan. Maraming, kaya sabi, pinagbili tayo ng Diyos, maraming mga false prophet, mga maraming maling katuruan. Kaya huwag kang lalayo sa Bible kasi pwede kang maligaw. And then sabi niya, Psalms 143:2, itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salarin. Ito'y dapat may sa puso mo na ako, agad guilty ako. Maring ngayon, hindi ako guilty. Pero bukas malamang guilty ako, tama? Hindi ako, maring siguro 3 araw, mabait, mabuti ako. Pero eventually, papalpak ako. Ito yung ito yung dapat isipin mo. Para ito yung antidote, ito yung gamot ng kayabangan, ito yung gamot ng pagmamataas, ito yung gamot ng pride. Na aminin mo na ikaw may kasalanan sa harap ng Diyos. At kapag ito nakita ng Diyos sa puso mo, ito yung sinasabi niya, tinataas niya. At yung mga hambog mayayabang, ito ay binabagsak o binababa niya. Remember si Martin Luther, yung sinasabi natin na father of the Reformation. Ano yung Reformation? Ito yung simula ng kung paano ka maging Kristiyano, tunay na Kristiyano, biblical Christian, born-again Christian, ito mga tunay na Kristiyano. Si Martin Luther, nag-aaral siya sa seminary ng Catholic, di ba? And then sa pag-aaral niya sa Catholic, sa Roma, nagtataka siya, yung buhay, pag seminary kasi live-in yun, di ba? Live-in, doon kayo nakatira sa seminaryo. So doon sa mga practice ginagawa nila sa simbahan ng Roma, nako-confuse siya. Bakit iba yung practice namin dito sa binabasa niya? Binabasa niya yung Book of Romans ni Pablo. Binabasa niya yon. Kaya lang sa umpisa, nagalit siya kay Paul. Doon sumulat ng Romans. Bakit siya nagalit? Kasi doon may sinabi si Paul, di ba? Sinabi niya na pwede ka lang maligtas yung katuwiran nanggagaling sa Diyos. So sabi ni Martin Luther, paano pa ako maliligtas? Imposible. Imposible na maging matuwid ako katulad ng katuwiran ng Diyos. Tama? Alam niya yun. So nagalit siya kay Pablo. Sinusulat mo, hindi pwede. Di walang maliligtas na tao. Sabi niya ganon. And then, again, naging curious siya, binasa niya yon. And then sa pagbabasa niya, siyempre umabot siya doon na yung katuwiran ng Diyos yun, yung pinag-aaralan natin, hindi mo kaya on your own. Kukunin mo lang ito kay Jesus. Parang damit siya. Pag naniwala ka kay Jesus, yung katuwiran o righteousness ni Jesus, idadamit sa iyo. So, nandun na yung righteousness ng God. Doon niya minahal si Pablo at doon niya minahal yung writings ni Pablo. So, patuloy siyang nagbabad sa mga, of course, wala pa silang Bible na ganyan. Yung mga early manuscript lang ginagamit niya. Doon niya natagpuan ang tunay na kaligtasan sa Diyos. So, of course, taliwas na siya sa Catholicism. So doon na siya parang hindi naman nagrebelde pero kino-contest na niya yung tinuturo ng Catholic.
And then naging grabe na lang siya. Remember yung itatayo yung St. Peter Basilica. One of the most beautiful cathedrals sa Europe. And then nung itatayo ito, gumawa ang Vatican, ang mga papa doon, gumawa sila ng kailangan nilang malaking pondo para i-fund yung malaking cathedral na yon. So ang ginawa nila, gumawa sila ng decree na ang lahat ng pari, lahat ng simbahan sa buong mundo, hindi lang sa Europe, ay binigyan sila ng authority to sell indulgence. At itong indulgence na ito, sabi niya, kapag nakabenta ka ng indulgence, merong bahagi yung local church na yon. O siyempre, kung ako yung dito, meron akong doon, meron din parang kind of commission, parang ganon. Pero yung indulgence na ito, yung indulgence na ito, dito talaga kumontra si Martin Luther. Yung indulgence, bibilhin ko yung kabayaran ng kasalanan, halimbawa namatay yung tatay ko, di ba? Yung tatay ko, halimbawa, namatay siya, ang katuruan nila, ang tatay ko, nandun siya sa purgatory, di ba? So kung mayaman ako, bibilin ko yung kasalanan ng tatay ko para kung marami akong pera, tatanggalin niya siya sa purgatory, pupunta niya siya sa langit. So ang katuruan nila na lahat dadaan ng purgatory and then hanggang sa mabayaran mo yung kasalanan mo doon sa pamamagitan ng panalangin, ng pagpapamisa, and then dadalhin sa langit yung namatay, di ba? Pero ito binibili mo yon, bibilin mo yon. So pwede kang bumili ng full payment ng kamag-anak ko. At kung full payment niya yon, dadalhin na sa langit yung kamag-anak ko, mahal ko sabihin, nasa purgatory. Na alam natin later on, nakita, pinaniwala ni Martin Luther, there's no such as purgatory. Himayin mo yung Bible, walang purgatory. It's a lie na purgatory. Remember, sabi ni Jesus nung nakapako siya, di ba? May 2 criminal sa tabi niya. Ito malinaw na paniniwalaan mo na tama yung paniwala ni Martin Luther. Itong 2 criminal na to, talagang criminal sila, dapat talagang siya pako. And then ito yung sa Jesus sa gitna, di ba? And then nung una, itong 2 sundalong ito, minamak si Jesus. Jesus, akala ko ba Diyos ka? Akala ko ba anak ka ng Diyos Ama sa langit? Abay, gumawa ka ng parang makababa tayo rito, di ba? Parang inaano pa siya, minamak o binubuyo pa siya, di ba? Pero ito nasa kanan ni Jesus. Na-realize niya, hindi makasalanan si Jesus. Kaya ano sabi niya kay Jesus? Jesus, kapag pumunta ka ng langit, huwag mo kong kakalimutan, ha? Anong sabi ni Jesus doon? Today, you will be with me in paradise. Ngayong araw na ito, makakasama kita sa langit. Kasi nung araw na yon, namatay silang 3. Ito po yung malinaw. Walang purgatory. Kapag namatay ka, kung ano yung pinili mo nung buhay ka pa, yun ang destiny mo. Ito yung malinaw na sinasabi ng Panginoon. At si Martin Luther, pinanindigan niya yon. Kaya lang, ako natuwa ako nung binasa ko yung history ni Martin Luther na hindi siya talaga totally inexpel. Ang parusa lang talaga sa kanya, pag may mga sosyalan sa Vatican, hindi siya invited. Kasi kumukontra nga siya sa teaching. Kasi bakit kamo? Doon sa history, inilibing pa rin siya doon sa ilalim ng church na pinagpaparihan niya. So sa isip-isip ko, buong buhay niya, ibinigay pa rin niya sa paglilingkod sa Diyos. Kaya lang yung totoong information na ang sinasabi niya. Doon po nagsimula ang Reformation kung bakit tayo nadamay na ito na yung katotohanan. Ito na yung katotohanan na sinasabi according sa Bible at tunay na kaligtasan na natatanggap ng mga tao. And then katuwiran ng Diyos ay perpekto, hindi natin kaya yon. Tungkol sa katuwiran ng Diyos, kaya siya nagalit kay Martin Luther. And then self-righteous, ito tumbok ni Jesus na mag-ingat tayo. Kasi nga ito yung pwedeng makapahamak sa atin. And then kapag self-righteous ka, kakambal to. Kanggapal to, pride. Kaya makita mo, kahit sa simbahan, makikita mo yan, na pag Kristiyano siya, may nakita siyang bagong Kristiyano, ang baba ng tingin, at makikita mo sa lesson natin this morning. Ito, maniningil ng buwis, sila yung pinaka most hated na tao sa Israel during their time sa history natin. Bakit ka mo? Pag nakita niyang may mga alas kang ganyan, sisingilin ka ng buwis. Pag makita niya medyo magandang kutis mo, ibig sabihin,
maganda yung pinagsasabon mo, di ba? Sisingilin kanyang buwis. So ang mga tao talagang galit, na kulang na lang pa nakakita sila ng maniningil ng buwis ay magtatago. Kasi ang mga maniningil ng buwis to mayayaman. Bakit? Sa maling mga pamamaraan sila yumayaman. And then dalawang lalaki, ang kwento natin, sabi niya sa 10, sabay natin basahin, may dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. So itong maniningil ng buwis talagang isa sa pinakamasamang tao sa panahon nila. Na hanggang ngayon naman meron pa rin ganon, yung mga corrupt na BIR natin, di ba? Hindi naman lahat, may mga corrupt talaga na pwede mong suhulan para, halimbawa, 1 million yung tax ko, pwede niyang, na lang, kalating milyon na lang, pastor, ang babayaran mo. Gagawa siya ng paraan, yung nasave mong 500,000, kalahati sa kanya yon. So itong parang ganito rin yung buhay nila nung panahon ni Jesus. So dalawang tao sa harap ng Diyos, yung matuwid at yung makasalanan ang tingin niya sa sarili niya. 11, basahin natin. Tumayong Pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. So ito yung sinasabi niya, puro ako, self-righteous. At nakita mo yung posisyon niya, di ba? Parang kung nandito siya. Hindi ikaw yun. Dito na lang. Lumugatan niya ako. Dito, di ba? Dito siya nakatayo. Kasi proud siya. Nandun ng mga tao, nakikita ng mga tao. Nakikita at pinaparinig talaga niya na siya ay mabuting tao. Pero itong bis, makikita natin yung masamang tao nandun sa likod. Sa panahon nila, sa Jerusalem, during their time, meron silang worship 9 o'clock at saka 3. Every day ito. Hindi sa every Sunday lang, every day. And then pagkatapos ng 3 p.m. na yan, ito yung naghahandog sila ng pambayad sa kasalanan, pangkapayapaan, mga animals to na sinusunog nila. Mabuti na lang ngayon, wala na tayo ganun, di ba? Kundi puro magsusunog dito, di ba? Dinadala niyo yung pambayad niyo ng kasalanan. And then pagkatapos ng 3 p.m., meron silang prayer time. Ang tingin nila para sa mga righteous lang yon, para sa mga matuwid lang yon. And then walang hinihingi ang Diyos, walang kailangan sa Diyos. Ito yung nakikita mo dito sa Pariseo. Hindi ko kailangan ng Diyos. Ang sinasabi niya sa sarili niya, accomplishment niya, na magaling siya, hindi siya makasalanan. Ito yung sinasabi niya. And then yung Eastern Gate nila, kung bakit siya nagagalit ito, Eastern Gate, di ba yung Temple of Jerusalem, may mga iba-ibang gate yan. Merong North, merong South, merong East, merong West. And then, bago sila mag-pray, kultura nila, kapag meron kang defect, meron kang kapansanan, ilalabas ka nila. Dadalhin ka dito sa Eastern Gate. Kasi ang paniwala nila, marumi ka pag meron kang kapansanan. And then, itong maniningil ng buwis, tingin nila, marumi siya. Kaya siya nagagalit. Bakit nandito itong maniningil ng buwis na dapat pinalabas na siya, dapat pinapunta na siya sa Eastern Gate. At salamat sa Diyos, hindi na ngayon. Ngayon pwede kang pumunta ng simbahan, naka-wheelchair ka, naka-cane ka, bulag ang isang mata mo, anuman kapansanan mo, you are welcome sa temple ng Panginoon. 12, sabi niya, 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10% bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Remember, tithes, 10%, 10% bahagi, di ba? And then, fasting. Dito, sabi niya, 2 beses ako nagpa-fasting every week. Samantalang sa Diyos, sa Leviticus pa lang, ang required ang fasting, 1 beses lang. Ito ay araw ng ganap na pamamahinga. Mag-aayuno kayo at susundin ninyo ang tuntuning ito habang panahon. Ano makikita mong karakter niya? Ang utos ng Diyos from the beginning, 1 beses ka mag-fasting. Anong ginawa niya? Ilang beses? 2. So nakita niyo yung puso niya, nung klaseng puso niya, nalalampasan pa niya yung Diyos, lalampasan niya yung pros. This is the prideful heart na sobra-sobra yung pagmamataas niya. Ang nire-require ng Diyos, once a week ka mag-fasting, pero sabi niya, para sinasabi niya sa Diyos na, 2 beses pa nga ako mag-fasting every week eh. So, Jesus, I don't need you. God, hindi kita kailangan. Okay na ako, magagawa ko yung dapat kong gawin. So, makita mo yung puso niya. And then, Lunes at Huwebes, ito yung paborito ng mga Pariseo pupunta doon. Bakit Lunes at Huwebes? Sa panahon nila,
pag tinignan mo yung history, ito yung market day. Di ba pag market day, hanggang ngayon sa probinsya merong market day once a week. Market day, lahat ng mga farmers, ilalabas nila itong mga paninda nila. Maraming tao. At doon sila pupunta para maraming makakita doon sa pagpuplont nila, pagyayabang nila na sila ay matuwid. And then Matthew 6:5, basahin natin. Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin, nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Isang warning sa atin, kaibigan, modern Christians, na anumang motive natin, alam ng Diyos yun, tama? Pero okay lang yon, dinala ka ng Diyos doon, aayusin niya yung motibong yon. Aayusin niya. And then it follows yung character, yung pag-uugali. Ito yung role na God. The fact na nandito ka, pasalamat ka kasi aayusin ng Diyos yon. So don't worry, pero magpasakop ka. Kung ano man yung motive mo, hayaan mong baguin ng Diyos yan kasi nagiging hadlang yon, nagiging hadlang doon sa maraming inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Inaantay niya na ready ka na. Ready mo nang hawakan, ready mo nang tanggapin yung anumang pagpapalang inihanda niya nung bago pa tayo isinilang. Kaya pasalamat ka na nandito ka. Tingnan mo yung katabi mo, salamat nandito ka. Pero kung galit sa iyo yan, sana wala ka rito, sabi niya. So sabi niya, sabi niya na huwag kayong tumulad sa mga ganon. So magpasakop, hayaan natin ng Diyos na baguhin tayo. Hindi natin kaya magbago sa pamamagitan ng sariling sikap natin. 13, basahin natin. Samantala ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadakukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Dalawang tao lang. Isang tao na proud na hindi niya kailangan ng Diyos. Isang tao na kailangan niya ang Diyos. Nasaan ka doon? Dalawang tao lang ang tinuturo ni Jesus. Yung hindi nga siya makatingin sa langit. Alam niya. Alam niya. Alam mo, di ba? Alam mo yung kasalanan mo, tama? Alam ko yung kasalanan ko. So pagharap ko sa Diyos, kaya ko bang magkunwari? Yun eh. Yun ang inaantay ng Diyos. Inaantay ng Diyos na, alam ko, inaantay ko lang na humarap ka sa akin ng yung sinasabi ni Princess, come as you are. Kung ano man, ano ka man, yung tunay, ito po ako Diyos. Ito po ako. Kailangan po kita. Ito yung sana ngayong umaga, mangusap ang Diyos sa puso natin. Dalawang tao, yung sa tingin niya okay naman siya, hindi niya kailangan ng Diyos. Yung isang tao na kailangan niya ang biyaya ng Diyos. Tanungin mo sarili mo, alin ka dito sa dalawang taong ito? 14, sabay-sabay natin basahin. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang magpapakababa ay tataas. Hindi ginawang complex ni Jesus at malinaw, naligtas yung nagpapakumbaba at yung nagmamataas hindi naligtas. Yung ipokrito hindi naligtas. Pero yung tinatalikuran ng kasalanan, pinagsisi ng kasalanan, ito yung naliligtas. Pumunta si Jesus, sinabi nga ni Jesus, hindi mo kailangan ng ospital kung wala kang sakit. Di ba? Kung lahat tayo ay matuwid, kung lahat tayo hindi na nagkakasala, hindi na natin kailangan mag-worship, tama? Tama? Kaya tayo nandito, kailangan natin ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka na nagkakasala, no need to go to church. Tama? Hindi na tayo kailangan magsima. Kaya tayo nandito. Kaya do not expect na yung church ay perfect. Kasi kung perfecto man kami dito, perfecto man tong ECF, pag pumasok ka dito, hindi ka perfect, di ba?
Di na wala na yung perfection namin. Tama? So, walang perfectong church. Pasalamat ka lang, merong simbahan. Pagdating ng araw, sabi ng Diyos, hanapin mo ako. Hindi mo ako makikita. Nung COVID, gusto mo magsimba, walang simbahan. Alam ng Diyos yung puso natin. Mahal niya tayo, kaya niya inaayos. Kaya sabi niya, alam mo, maintindihan mo, kung gusto mong maligtas, natutunan mo sana ano dapat yung attitude ko. And then sabi ng Diyos, malinaw, yung mapagmataas. Bibitawan ka lang naman ng Diyos eh. Pag mataas ka, bibitawan ka lang naman eh. Pero yung parang sa makasalanan na nakalugmok na siya, anong gagawin ng Diyos? Tataas ka. Tandaan niyo yung yung parable ng mayaman tsaka si Lazarus. Nung mamatay si Lazarus, ano sabi ng Bible? Dinala siya ng mga anghel. Ito yun eh. Ito yun eh. So ikaw ang pipili. Kailan ka pipili? Ngayon. Ngayon siguraduhin mo na nasa puso mo pa si Jesus. O nandito siya. Nandito siya o nandito ba siya? Magkalapit lang yan, pero malaking diferensya po niyan. Isipin mo, mag-isip ka, alam mo yun eh. Nandito lang ba siya? Nandito siya, alam, doon ako pupunta. At least, mas gusto ko doon. Isip lang yon. Pero pag puso mo, kagabi pa lamang, pinapaalala ng Diyos sa'yo, meron kang date kay Jesus. Kaso dito, walang elevator. Tapos ang pagkain, alam mo ba yung church na pag kumakain sila, walang iba kundi adobo. Yan. So parang trademark na yan, di ba? Pero ngayon po, kasi para hindi kayo magreklamo, sabi ng Diyos, wala tayong adobo ngayon. So sabi ng Diyos, ngayon pa lang sana sigurado ka kung ano yung relationship mo kay God. This is the purpose kung bakit kanya dinala rito. At kung patuloy kang pupunta rito, aalagaan ka ng Diyos. Hindi lang sa physical, kundi yung spiritual. Magkakaroon ka ng kasiguraduhan kasi wala tayong pinag-uusapan kundi sa Bible lang. Sa Bible lang tayo umuhugot at tinutulungan tayo ng Panginoon. So tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, salamat po dahil nga po patuloy mong pinapaalala po sa amin na nung bago ka pa lumikha ng tao, ay nung lumikha ka po ng mundo, ng langit, ng mga laman, ng mga ibon, mga hayop, mga isda, kami po yung nasa isip mo. At binigyan mo po kami ng kahawig mo na yung mga nauna sa amin, si Adan at Eva, nilikha mo sila, kahawig mo, wala po silang kamatayan. Pero yun nga po, Diyos, gusto mo kami ng magtagumpay sa pamamagitan po ng pagsunod. Binigyan mo po sila ng utos. Isang utos na hindi nila sinunod po. Kaya nagkaroon po ng kaparusahan, katulad ng sabi mo, na kailangan ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan po. At umabot po sa amin to. Pero salamat po, Diyos, na nandito po kami nasa Pilipinas. Hindi po pinagbabawal to. At meron po kami ng Bible na magiging gabay po namin para malaman po namin ang iyong kagustuhan. Kaya ngayong umaga, O Diyos, nakikita mo pong bawat isa po sa amin. Kung may nakikita ka pong pride, pagmamalaki, kung may makikita ka po na pamumuhay na hindi maiwanan na kasalanan, ngayon mismo, O Diyos, mangusap ka po na sa bawat isa po sa amin. Alam mo po eksakto ano po yung kalagayan po namin. Pero salamat po, dinala mo po kami rito para hubugin mo, hindi lang po yung karakter po namin, hindi lang po yung pamumuhay po namin, kundi inihahanda mo po kami
na sabi mo nga po, ayaw mong kahit isa man sa amin ay mapahamak sa impyerno. Gusto mo po lahat kami ay makasama mo pagdating ng araw sa iyong paraiso sa langit. Kaya patuloy ka pong mangusap po sa amin. At kahit na po sa pag-observe po namin ng communion, O God, ay magawa po namin yung utos mo na parati po naming alalahanin kung paano mo po binayaran ang aming mga kasalanan. Kaya matanggapin mo nga po kahit yung mga ritual na ginagawa po namin bilang pagsunod po sa utos mo po sa amin. Samahan mo po kami, patuloy ka pong mangusap sa amin at idikit mo nga po yung salita mo sa puso't isipan po namin para magamit po namin ito sa araw-araw na buhay po namin. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong mo po and we will have communion. Sabi ng Diyos na yung wine o yung juice, simbolo ng dugo niya, at yung tinapay ay simbolo ng katawan niya na siyang tumanggap ng kaparusahan ng kasalanan natin. Pero meron siyang warning na bago mo gawin itong ritual ng Holy Communion, hingi ng tawad yung mga nagawang kasalanan kasi may kaparusahan ngayon na pagkakasakit o karamdaman. Ang sabi niya, yung iba ay namatay na dahil doon. So pag ginawakan mo na yung elements, yung bread at saka yung juice, yumuko ka, pumikit at manalangin sa Diyos at lalo na yung paghingi ng kapatawaran. Hawakan niyo muna, tapos meron na kayo yumuko, manalangin, lalo na yung paghingi ng tawad sa kasalanan. Pag natanggap na ninyo, don't forget, manalangin, humingi ng tawad. Sabi ni God, kapag nag-communion ka, wala sa lugar. May kaparusahan yon. Ang nagko-communion, yung taong naniniwala na binayaran ni Kristo ang kasalanan natin sa pamamagitan ng kanyang dugo at ng kanyang katawan. Pag di kayo nabigyan, pwede niyong taas ang kamay para lumapit yung answer sa inyo. Remember, kapag humingi ka ng tawad, i-claim mo yung forgiveness. Sabi ni God, kapag ikinumpisal mo yung kasalanan mo, ang Diyos ay tapat, patatawarin niya yun mismo, real time. Real time patatawarin niya yon at lilinisin ka sa anumang karumihan sa puso. So, i-confess lang, tahimik sa panalangin, patawarin mo po ako sa nagawa kong tumbukin mo, hindi yung generic. Kung ano yung ginawa mong kasalanan, tumbukin mo. Hindi yung generic na patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan ko, hindi ganon.
Patawarin mo po ako kanina kagabi, nagsinungaling po ako, nagnakaw po ako, nangupit po ako. Yun ang tunay na gusto ng Diyos na panalangin. Meron na kayo? So lahat po meron na? So pwede nyo itaas yung tinapay. Lahat meron na. So Panginoong Yesus, salamat po sa katawan mo na ibinigay mo po para siya po ang tumanggap ng lahat ng kaparusahan na mga kasalanan ko. Salamat po, binayaran mo po ito dahil mahal mo po ako. Salamat po, ikaw po'y naging substitute sa pagbabayad po ng mga kasalanan ko. Salamat po, ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain po siya. Pakitaas po yung cup. Panginoong Yesus, salamat po sa dugo mo na siya po ang ibinuwis mo bilang pagbabayad ng mga kasalanan ko. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos mo na habang inaantay po kita, parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Salamat din sa Diyos na pagkakataon binigyan niya sa atin para may balik natin sa Kanya ang mga ikapu natin o mga tithes and offering natin. At sabi niya sa Hebrews 7:5, ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi ay inutusang kumuha ng mga ikapu mula sa mga Israelita sa kanilang mga kapatid, kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. Tatang mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y Wagas at walang kapanay sa aming puso, sa aming buhay. tuwing pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, Magpakailanman mapakailanman,
kayo tumayo. sa ikaw lamang ang tanging ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa ikaw naman ang tanging kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa Panginoon, kay buti mo sa Tayo upo muna po. Tingnan natin kung meron ba tayong first timer para makantahan natin. So wala. So tayo na lang uli. Kantahan natin ang bawat isa. At pwede na mag-shake hands. So bumati kayong pinakamaraming pwede niyong batiin. I-welcome natin ang bawat isa. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always speak to you what God would have us be, a family always there to be strong and
napansin niyo, maaga tayong matapos, di ba? Kasi walang adobo ngayon. Ang pagkain natin, lugaw. So tayo manalangin. Ama, salamat po. Ikaw po yung pinanggagalingan ng tunay na kagalakan na nagmumula po sa puso po namin. At salamat po sa pagmamahalan namin bilang pamilya, respeto namin bilang pamilya po dito sa ICF, pamilya po ni Kristo. Kaya salamat po Diyos, salamat din po sa pagkain po namin, at salamat po sa fellowship, pagpapalang galing po sa iyo o Diyos, ay binibigay ko po sa lahat ng tao nandito. Wala po ata kaming internet, kaya wala po sigurong live streaming, pero hindi man sila nakasabay ngayon, o Diyos, paalala mo na pinapanalangin po namin sila. Kaya pagpalain mo pong bawat isa at dagdagan mo po para maging daluyan po kami ng pagpapala sa ibang tao. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion.
you. God bless you. Kain muna bago umuwi. Picture taking muna bago kumain. Doon ang camera.